Sino ba yung the apple of God's eye? Ano po ang mahalaga o precious people sa Panginoon Diyos? Tungayan niyo po, dito po sa ating pag-aaral sa Book of Zechariah. Ano po, Zechariah po ang ating pag-aaral, pagkita natin po dito. Ito po ating po introduction. Si Zechariah. The Book of Zechariah contains description of vision, concern. May mga vision po rito eh. First vision, second vision, ganyan. Ano po, nasa chapter 2 po tayo. Okay? Concerning the rebuilding of Jerusalem and the temple, the gathering of scattered Israel, and the triumph of Israel over its enemies. The book culminates in prophecies of the Savior's mortal ministry and the final return in glory. By studying the book of Zechariah, a student can learn about the Lord's love for His people and His desire to cleanse and redeem them if they repent and keep their covenant. A student can also learn about events that will occur before and after Jesus Christ's second coming and feel the importance of preparing themselves for the Lord's return. So napakaganda po na pag-aaral to. Una, ito po ay minor prophet po na isulat nung araw ni Zechariah. Ito po, kaya dito po tayo sa Zechariah chapter 2. Ito po. So sa chapter 2 verse 8 sabi po ng teksto, for he who touches you touches the apple of his eye. Na po, na binabanggit. So meron pong apple of his eye na binabanggit diyan. So tungayan po natin ang unang vision. Sa unang vision po sa chapter 1, meron siya po the vision of the horses. Then, yung pangalawang vision po, the vision of the horns. Sa chapter 1, verse 18 to 21. Kaya ngayon po dito sa chapter 2, ano kayang vision po ni Zechariah sa chapter 2? Tingnan po natin. Yun. Ang third vision po ni Zechariah ay the measuring line. Panukat ang kanya pong na-vision. O nakita na pananaw po niya na tinatawag natin. No, propesya ni Zechariah na nagmula sa Panginoon Diyos. So, God's eye. The apple of God's eye. So, pag sinabing mata, pag sinabi pong mata, meron pong tinatawag sa parte ng mata na binabanggit po natin, meron pong binabanggit po na pupil. Hindi po yung estudyante, kundi sa pupil po na mata natin na binabanggit. The pupil of the eye. So, the pupil is the opening at the center of the iris through which light passes. Yan, dito po, nakikita po dito. Kaya alam nyo po, pag nagpapasok kayo ng mata, di ba, may binapasok na gano'n, nakita kung gaano ang kalabo, kalinaw ang ating mga mata. So, the iris is the colored part of the eye that surrounds the pupil. Yan, yun po, yun sa palabas. Kaya may kulay blue, may kulay brown, kulay itim, may mga kulay green, meron pa nga kulay violet. Naalala ko si Elizabeth Taylor. Violet po yung kanya pong iris. Tinatawag. It regulates the amount of light that enters the eye na binabanggit natin. So, tingnan niyo po yung matang ginawa ng Panginoon Diyos. Ano po? Napaka talaga pong dakila ang Panginoon Diyos sa paggawa ng ating mga mata. Kaya tayo nakakatanaw. Yung puti natin kung tawagin, siklera na binabanggit doon. Silent S po yun na binabanggit doon. So, yan po ang pagsukat sa mata. So, the pop test is a non-contact tonometry test that pops a small burst of air into our eye. The air bounces back to the tonometer and gives the machine a reading of your eye's pressure or pressure inside the eye. Although you think the machine will touch your eye, pero hindi. Di ba, pag sukat tayo ng mga mata natin, akala natin nandoon. So, God's eye. The apple of God's eye. Sino kaya ang the apple of God's eye? Ikaw, kapatid, sino ang the apple of your eye? Di ba? So, ako, siyempre, pamilya ko, asawa ko, at anak ko, at ang aking mga kapatiran sa pananampalataya. No? At siyempre, kamag-anak ko, lalo-lalo na. So, we are the apple of His eyes. Yan. Tayo pala ang apple of the eyes of God na binabanggit natin dito. We are the pupil of His eye. No? We are precious to the Lord. So, the apple means po precious, mahalaga, katangi-tangi, iniibig, minamahal na po na binabanggit. So, tayo pala, ng panahon ng araw. Ngayon, yung vision of the measuring line. Sabi sa verse 1 ng chapter 2. Chapter 2, verse 1 po. Then I raised my eyes and looked, sabi niya, and behold, a man with a measuring line in his hand. Parang, lagyan natin na ruler, or panahon natin tape measure, mga panukat na binabanggit.
Kung naalala niyo sa Book of Revelation, di ba mayroong panukat ang dalang anghel? Iyan po, dito natin, no? Ano sinasabi? So, the promise was made in chapter 1, verse 16. Basahin ko po Sekaraya, chapter 1, verse 16 muna. Tingnan natin, balikan natin ang Sekaraya. Tingnan natin ang Sekaraya. Dito po. Sa ating lumang tipan po, ang Sekaraya po. Yan. Okay? So, hanap po ang ating Sekaraya. Jeremiah, ayan. So, tingnan natin. Inahanap po ang Sekaraya natin. Okay? Ang Sekaraya po, bago po matapos po yung lumang tipan. Yan po. Bago magmalakay po yan. Bago magmalakay. Sekaraya po yun. Book of Sekaraya. Yan. Sekaraya chapter 1, verse 16. Ang sabi po dito, sa verse 16, therefore thus said the Lord, I am returned to Jerusalem with mercy. My house shall be built in it, said the Lord of hosts, and a line shall be stretched forth upon Jerusalem. A line shall be stretched forth upon Jerusalem. So, nais ng Panginoon Diyos na muling i-rebuild ang Israel dahil nga po sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga tao na kanyang pinili na binabanggit natin. So, sabi niya, po, sa verse 16 na binabanggit. Tapos kitina, the third vision is an elaboration. Ito na po yung vision po ng line, measuring line of that promise na binabanggit kanina. Sinabi sa chapter 2 verse 8 nga po yun, binanggit doon. Okay? Yan. So, kung titingnan natin, in Revelation chapter 11 verse 1 din po, binanggit ko na po kanina, a measuring rod was given to John, measuring its protection. Sa Revelation chapter 7 verse 4, na po, ang binanggit doon. Sa chapter 11 verse 1 sabi niya, then I was given a reed like a measuring rod. And the angels stood saying, rise and measure the temple of God. Pinasukat kay John ng panahon ng the altar and those who worship there. Ganda po. Okay? Sa 7:4 naman, and I heard the number of those who were sealed, 144,000 of all the tribe of the children of Israel were sealed. So, ang binabanggit po dito, children of Israel. Ano po? Hindi po kasi mga may tuturo po ng mga maling turo na sabi 144,000 lang daw ang pupunta sa langit. Hindi po yun. Mali po yung turong ganyan na binabanggit dito. Okay? So, ngayon po, sabi niya sa verse 2, sabi niya, then I said, sabi niya, saan ka pupunta? Sabi doon, where are you going? And he said to me, to measure Jerusalem. To see kung ano ang lapad, kung ano ang length niya, ang haba. Sabi niya, verse 3, and there was the angel who talked to me. May anghel ding nagsapag-usap kay Sekaraya. Sabi niya, going out. No? And another angel was coming out to meet him. No, another angel, dalawa ng angel po na binabanggit dito. Okay? So, ang magandang tanong, where are you going? Ganda ng tanong ni Sekaraya. Kung ikaw ang tatanungin ng Panginoon Diyos, where are you going, kapatid? Saan ka pupunta? So, marami sa atin, sasagot ng ganito, sagot ng ganyan, sagot ng ganito. Pero, kung tanungin kaya spiritual mo, kapatid, where are you going? Yan niyo po. Okay? Although ang tanong dito ay para sa tanong ni Sekaraya sa isang anghel. Sabi ng sagot ng anghel, sabi niya, at sinabi sa akin, para sukatin. Na po, again, this is protection and care. So, bakit pinasusukat? Hindi literal, kundi para makita ang kung gaano niya maprotektahan ang mga tao. Papakita ang pag-alala. Kaya pinapasukat ng Diyos pinapasukat ng Diyos na sino to mga, parang gano'n, sino to mga taong to? Tingnan mo nga ang mga tao ko na binabanggit na ganyan. The Lord will protect His people. Tingnan niyo po. Yan ang sinabi ni Pablo kay Timoteo. Tingnan niyo po sinabi. Nevertheless, the solid foundation of God stand having this seal. The Lord knows those who are His. So, sinusukat ng Panginoon Diyos kung sino yung mga tao niya. Kung sino yung mga nagmamahal sa Diyos at sumusunod sa Panginoon Diyos. Yan niyo po. Ngayon, pag sumukat kaya ang anghel ngayon, kasama ka kaya masusukat?
Tignan niyo po. Kaya sabi niya, let everyone who named the name of Christ depart from iniquity. Paano kung hindi tayo nagde-depart sa iniquity? Kung patuloy tayong gumagawa ng kasalanan, so hindi tayo masusukat ng Diyos. Hindi ka mas poprotektahan ng Panginoon Diyos because the Lord only cares for those who loves Him, for those who obey Him. Yes, He is waiting for those na magbabagong buhay. No po? Para ito ay maalagaan niya, maproteksahan niya. But the moment na you are outside, panahon natin, the moment you are outside in the body of Christ, hindi ka mapoproteksyonan ng Panginoon Diyos. Kaya nga dapat we are in Christ. Yun ang binabanggit dito. Okay? So the Lord will keep us if we are on His side. Tignan niyo po. Naalala niyo po yung tinuro ko na walk with Jesus? Every time we walk in Jesus, nandoon napoprotektahan niya tayo. Aalagaan niya tayo, aalalayan niya tayo. Ba't naalala yung sinabi ko, kahit madapa ka, nandyan ka. Hindi ka niya iiwan eh. Diba? Ang problema kasi marami ang umiiwan sa Diyos sa panahon natin. Hindi po. Ngayon nalalapit na butuhan, marami iiwan ng Diyos. Ngayon niyo po, tandaan natin, magdasal at pumili ng tama. Tandaan niyo po, ang Diyos ang tanging kaunlaran ng ating bansa o ng ating bayan na binabanggit dito. How many angels are there? Ilan ang angels nandoon? Sa Zechariah chapter 1, verse 9, verse 13, verse 14, verse 19. Dito sa chapter 2, verse 2 at saka verse 3. No po, ilan na kayang mga anghel na yan na binabanggit doon? Now in verse 4, sabi niya, who said to him? Sabi niya, run, sabi doon, speak, sabi niya, and said unto him, run, speak to this young man. Sabi doon, saying, Jerusalem shall be inhabited as towns without walls because of the multitude of men and livestock in it. For I, says the Lord, sabi ng Panginoon Diyos, will be a wall of fire all around her. I will be the glory in her midst. Naalala niyo po yun. Yung tinuro ko din, apoy ng Panginoon Diyos. Diba? Huwag ninyo pong patayin ang apoy ng Diyos o pahinain ang apoy ng Diyos. Diba? So makita niyo, sabi ng Panginoon, ako, Panginoon, magiging kanilang wall. Ano ba yung wall sa Tagalog? Pader. Ano po? Napanigid nila. Po, sabi niya, ako magduluwalhati sa kanila. Sabi niya, no, in her midst, sa kanilang gitna. Yung her tinutukoy, ito yung mga tao. Panahon natin, her is the church. Babae, ang church. Ang Panginoon ng groom. Tandaan niyo yan. Diba? So, was Zechariah the young man or the angel? Sino yung tinutukoy dito? Si Zechariah ba o yung angel? Niyo po, sabi niya, who said to him, run, speak to this young man. Sabi doon. Diba? Tumakbo ka at salitain mo to sa batang tao na to na binabanggit doon. So, without walls, they will be able to expand without walls. Ang binabanggit doon. See? Wall of fire, a spiritual city. Ang binabanggit dito, verse 5. Na the glory is an important word. Why? In Haggai chapter 2, verse 3 to 7. Yun niyo po, verse 3 and 7. Who is left among you who saw this temple, sabi niya, in its former glory? And how do you see it now? In comparison with it, is this not in your eyes as nothing? Tingnan nyo, sabi niya, ito ba'y walang halaga sa inyong mga paningin? Sa inyong mga mata? Verse 7, and I will shake all nations, and they shall come to the desire of all nations, and I will fill this temple with glory, says the Lord of hosts. Ayan. Yan yung panahon ng araw templo. Naalala nyo may tinuro din akong templo. Pero titignan natin, what is the temple of God on present age natin? O ano ang templo ng Panginoon? Or who is the temple of God today? Diba? Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Ang sinabi doon.
We are the temple of God, nang binabanggit dyan. Sabi dito. Kaya kung titingnan natin, Zechariah is saying to the people, huwag kayong ma-discourage sa pangyayari sa buhay natin. In the same way, ganun din tayo. Tandaan nyo po, di ba? Huwag tayong ma-discourage, nandyan ang Panginoon Diyos. Siya ang ating magiging wall of fire. Siya rin ang ating glory. No po, sabi niyo doon, and I will be the glory sa kanilang gitna. Ang Panginoon ay nasa atin. Tandaan niyo po yan. Kung ano yung sinabi niya noong panahon ni Zechariah, the same way the Lord now is telling this to us. We Christian today in the churches of Christ. Kung titingnan po natin. So huwag tayong madismaya. Sinabi niya, I know your words. Tingnan niyo po. Revelation chapter 3 verse 8. Tingnan mo. I have set before you an open door, and no one can shut it. Walang makakapagsarado niyan. For you have little strength, have kept my word. Pantinin niyo po ha. Kept my word, and have not denied my name. See, sa mga Kristiyano ngayon na pinapanatili ang salita ng Panginoon Diyos sa kanilang buhay at ito ay sinusunod at hindi nila dinideny ang pangalan ni Jesucristo, ang pangalan ng Diyos sa kanilang buhay. Yan po. Alam ng Diyos kung sino-sino po yan. Ngayon, sa pagsukat ng Diyos, kasama ka ba dito? Isa ka ba kapatid na hindi nagdi-deny sa pangalan ng Diyos? Isa ka ba kapatid na patuloy na nagsisikap na panatiliin ang salita ng Diyos sa iyong buhay? Isa ka pa dito kapatid. Dapat lahat tayo maging ganito kapatid. Ano po? Kaya sabi niya, no one can do any harm to us when God is on our side. Naalala ko sinabi na, who is against us? Who can harm us? Sino makakapanakit sa atin? Tignan niyo po. Sa Joshua chapter 1 verse 9, napakaganda ng sinabi ng Diyos kay Joshua. Have I not commanded you? Hindi ko ba inuutos sa inyo na maging malakas kayo, maging matapang kayo? Sabi niya, huwag kayo matakot. Nor be dismayed, huwag kayo madismaya. Sapagkat ang Panginoon Diyos ay nakasama ninyo wherever you go. Di ba ito yung promise sa atin? And sabi niya sa mga apostol niya, and lo, I am with you always to the very end of the age. Ano ang pangako ng Diyos sa atin? I will never leave you nor forsake you. In the same way, God told this to Joshua. In the same way, God told this to us today. Pero the problem, we need to keep His word dapat. Dapat po, patuloy tayo na nanatiling sumusunod ng salita ng Panginoon Diyos at ipinamumuhay ang salita ng Panginoon Diyos. Ngayon po, future joy of Zion and many nations. Sa verse 6, sabi niya, up, up, flee from the land of the north, sabi ng Panginoon. For I have spread you abroad like the four winds of heaven, says the Lord. Up, Zion, escape, sabi niya, you who dwell in the daughter of Babylon. Tingnan niyo po, in the daughter of Babylon. Noong panahon ng araw, ang Babylon na nag-conquer sa kanila. At doon marami pong taliwas, kasalanan na hindi ayon sa mga utos ng Panginoon Diyos. Kaya sabi niya, tumakas kayo dyan, mga Zion. No? Pag sinabing Zion, ito yung bansang Israel na binabanggit dyan. Ano po? Up, up, the Lord is calling their attention. Pag sinabing up, up, o sabi ko sa New King James, sabi niya, ho, ho, sabi niya doon, come forth and flee. Hali kayo, tumakas kayo dyan, na binabanggit doon. Diba, naaralan niyo, tinukuri ko din, tumakas kayo, takasan ninyo ang kasamaan. So dito, sinasabi ng Panginoon ito. Sabi niya, no po, dahil kasi meron talagang future joy sa kaligayahan sa mga Israelita. So ngayon po, do we have a future joy? Remember mga kapatid, we are now the chosen people. We are the holy priesthood. The holy nation tayo, kung tawagin ngayon ayon kay Pedro. Kung tatandaan niya na mga kapatid, sabi niya, hali kayo. Sabi niya, lumabas kayo dyan. He is calling now our attention. Ngayon mga kapatid,
Kapatid na nagwawalang bahala sa Diyos ngayon. Kapatid na patuloy na para bang binabaliwala ang tawag ng Diyos. He is now calling your attention. Every day, God calling our attention that we need to flee from all kinds of evil appearances. No, let us not dwell in the daughter of Babylon na binabanggit dito. Those Babylon come back and those scattered around the world. Sabi niya, come, hali kayo. Tinatawag tayo ng Panginoon tayong mga makasalanan. Lahat ng makasalanan. Di ba? Sabi niya, unless you all, sabi niya, you don't repent, o lahat ay mapaperish. Sabi niya, the Lord is not slack concerning His promises, but commanded everywhere to repent. Sapagkat ayaw niya ni isa man ay mapahamak. The same way, panahon ng Sekaraya, tumatawag na ang Diyos. Hanggang ngayon, tinatawag ka ni God. Talikaya, tinatawag ka ng Panginoon. Ngayon, kung narinig mo ang Panginoon, bakit hindi ka sumunod? Ilang beses ka ba tinatawag ng Panginoon Diyos? Mga kapatid na mga tapat sa Panginoon Diyos, tumulong tayo sa pagtawag sa Diyos. Tawagin ang mga kapatid na bumabaligtad. Tawagin ang mga kapatid na nanlalamig. Tawagin ang mga kaibigan na napapariwara sa kasalanan. Tawagin ang mga kapatid na patuloy na tinitingnan ang tao kaysa sa Panginoon Diyos. Ano po? Yan. Tawagin natin sila. No? Daughter of, this is usually used in derogatory sense na binabanggit mo kanina. What is being said is get away. Lumayo ka na dyan. Hindi ba? Sabi nga doon, nga lalo si Lot. Di ba? Lumabas kayo dyan sa Sodom and Gomorrah. Ano man ang inyong marinig, wag na wag kayong lilingon. The same way God is calling us to get out. Get away from sin. Tinatawag tayo ng Diyos. Huwag na tayong lumingon pa sa mga kasalanan na yan. Let us focus our eyes on Jesus. Tingnan niyo po, focus our eyes on Jesus, mga kapatid. Sabi niya rito, the Lord asking Saint to do the same in this perverse generation? Yes! Hanggang ngayon, we are now living on a perverse generation. Ano po? Magulo. Magulo po ang mundo natin ngayon. Diba? Yes, the Lord is asking us not to touch or not touch anything unclean. Yan ang binanggit niya sa 2 Corinthians. Basahin natin. Therefore, come out from among them. Lumabas kayo dyan. And be separate, said the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. Kapag patuloy tayong mahawak na marumi, hindi tayo tatanggapin ng Diyos. Kaya sabi niya, huwag mo nang hawakan niya, at tatanggapin kita. At ako ang magiging ama mo. Sabi niya, at ikaw ay magiging anak ko. Po, sabi niya doon. Sino nagsabi? The Lord Almighty. Tingnan niyo po. Di ba? Kaya mga kapatid, kaibigan, lumabas na tayo sa kasalanan. Kapag tayo ay lumabas dyan, at umiwalay dyan, at hindi natin hinawakan ang mga karumihan, ang Diyos, ang sabi niya doon, ako ang magiging ama mo. At ikaw ay magiging anak ko. Napakaganda po. Ano? Sige po. Kaya sabi niya sa atin ngayon, sa verse 8 naman, for thus said the Lord of hosts, sabi ng Panginoon, He sent me after glory to the nation which plunder you. For he who touches the apple of his eye. Sabi ng Panginoon, kaya po, kapag may nangaaway sa atin o tayo ay minamali, no, ang inaaway po nila ang Panginoon Diyos. Kaya nga sabi niya, kung ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, ito ay ginawa sa akin. Kaya pag tayo ay inaapi, inaaway, no, huwag tayong maghihina, huwag tayong mawala ng pag-asa. Tandaan niyo po, sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Akin ang pagiganti, sabi ng Panginoon Diyos. Kaya maging tapat lang tayo, maging maunawain, mapagkumbaba, maging mapagpasensya, because we are the apple of His eye. Sabi nga niya doon, for he who touches, you touches the apple of His eye. Ano po? Na binabanggit doon. After glory, to get glory for God by taking vengeance on the nation.
Sabi niya, magiganti ang Panginoon sa mga umaaway sa kanyang nasyon, doon sa mga Israelita. Ano po? The nation which plunder you. Yan. Ng mga tao ngayon, para panahon natin, yung mga tao na nagpa-plunder sa atin, nananakit sa atin, nagbibintang sa atin ng kamalian, mga taong nagkikreate ng division sa iglesia. Yan, mga Kristiyanong kumakampi sa mga gumawa ng mali. Tandaan niyo po yun. Tandaan ng Panginoon Diyos. Pero sabi niya, magsikap lang tayo, maging matatag lang tayo. God is saying, I do not like anyone who touches my people. God, that not one na may mag-aapi sa atin at maggagawa sa atin ng kasamaan. Ayon ng Diyos yan. Pero, kailangan mo lang, kailangan natin na tayo ay dapat patuloy na sumusunod sa Panginoon Diyos at patuloy tayong hindi humihipo ng karumihan, patuloy tayong nang-i-separate sa kasamaan. Dapat manatili tayo sa liwanag. Tandaan niyo po, we have been translated from darkness into light, the glory of God. Doon tayo Nasa liwanag na tayo, kapatid. Huwag ka nang babalik pa sa kadiliman. Tandaan mo yan. See? No? Apple of his eye. At sabi dito, the gate of the pupil. Literal po. Naalala niyo po yung pupil, ano po? Diba? Yun po yung sinasabi doon. Nandun sa paningin ng Diyos. No? The Lord's eye is you. He is watching you. God is watching you. He's take care of you. No po, nandyan, ikaw ang kanyang tinitingnan. Lahat pinapansin ng Panginoon Diyos. Sabi nga niya kanina, I know your works. Alam ng Panginoon Diyos kung ikaw ay nanghihina. Alam ng Panginoon Diyos kung ikaw ay nagugutom. Alam ng Diyos ang mga problema mo. Alam ng Panginoon Diyos ang mga lalahanin mo. Hindi niya nakakalimutan niya at hindi nawawala sa kanyang paningin. Kaya ang sabi ng Diyos sa atin, cast all your cares upon me, for I care for you. Ganda no po. See? Kaya sabi ng Panginoon Diyos sa buhay natin, the apple of his eye, sabi niya, this is very sensitive, sabi doon. Diba? Kaya yung mata natin, pag ginawa mo yan, delikado po yun Kaya sabi niya, he found him in a desert land and in the wasteland, a howling wilderness. He encircled him, instructed him, he kept him at the apple of his eye. Deuteronomy chapter 32 verse 10. Tinan niyo po, di ba? Yung kanyang mga Israelita, di ba? Nandoon po, makita niyo po, nasa parang, pero nandoon ang Panginoon Diyos. Nandoon ang kanyang mga instruction. Di po, at tinanatili ng Panginoon, these people are the apple of my eye. Are you the apple of God's eye, kapatid? Kung hindi ka pa apple of God's eye, alika na. Sabi niya kanina, up, up. God is calling our attention. So po, yung attention mo, sabi ng Panginoon. Tingnan natin, Psalm chapter 17 verse 8, binanggit po ni David, keep me at the apple of your eyes. Brothers and sisters, let us continue to pray and obey God. And let us pray to God, God, keep me at the apple of your eye. If we pray this, kung na tayo nananalangin ng ganito, we must always obey Him. We must always abstain on all kinds of evil or all kinds of kasalanan sa mundong ito. Ang ganda ng sabi ni David, hide me under the shadow of your wings. Tignan niyo po, di ba? Yung wing po, ibig sabihin nito, protection. Di ba? Tulad yung mga inakay, ipinoprotektahan ng mga anghel, ng mga pakpak, ng mga ibon na nakita niyo po. Di ba? Pinoprotektahan niya yung kanyang mga inakay. Ganon din po tayo. We are the inakay of God. We are the apple of God's eye. Po, andiyan dyan ang Panginoon Diyos, mga kapatid. Yun po, na sinasabi. Sabi niya sa Romans 8, what then shall we say? Ano ang sabihin natin sa mga bagay na to? If God is for us, who can be against us? Sino? Hindi ba?
Tandaan nyo po yun. Walang makakapanakit sa iyo. Diba? Wala. Kung may problema man, anumang bagay sa mundong ito, hindi ka ma-overcome yan. If you are with God, if you are with Jesus. Ano po? Abide from, sabi niya, diba? Abide on me. Sabi ng Panginoon Diyos. Manatili ka sa akin. At ang nananatili sa akin ay nagbubunga. John chapter 15. Tandaan niyo po. See? Na binabanggit doon. So, to English-speaking people, ang ibig sabihin ng apple of his eye, better convey the idea of something precious. Diba? My wife, Aileen, is the apple of my eye. She is precious to me. The same way with my daughter, Danielle, the same way with all my brothers and sisters in Christ, as well as my closest relatives. Tingnan niyo po. See? How much more ang Diyos? How much more ang Diyos na nagbigay ng buhay, nagbigay ng ating hininga, nagbigay ng ating paningin, nag-create sa iyo. Diba? Tandaan natin, we've been created according to God's image. Kaya sabi niya rito, diba? We are so precious sa mata ng Diyos. Kapatid na mga nanonood, i-share ninyo ito, huwag nyo pong sayangin ang pagtingin sa inyo ng Diyos. Huwag natin sayangin yan, kapatid. Dahil pag ito ay nawala, yung future joy mo, future joy of Zion, future joy of Christian, ang langit ay mawawala sa iyo. Tandaan mo yan. Kaya sabi niya rito, di ba? For surely I will shake my hand against them, and they shall become spoiled for their servant, then you will know that the Lord of hosts has sent me. Have you noticed of the consequences when the Lord shake his hand? Tingnan niyo po. Ano kaya mangyayari pag sinake niya ang hand niya? Nasa kamay ka na ng Panginoon Diyos. Malalaglag ka pa kaya? Tingnan niyo po. See? Tingnan natin. I will shake my hands against them. Isaiah chapter 11, sabi na Isaiah, the Lord will utterly destroy the tongue of the sea of Egypt. With his mighty wind, he will shake his fist over the river and strike it in the seven streams and make men cross over dry shod. Tingnan niyo po. See? Diba? Sa Isaiah chapter 11 verse 15 po yun. And then sa chapter 19 verse 16, bibinanggit ang Diyos. In that day, Egypt will be like women and will be afraid and fear because of the waving of the hand of the Lord of hosts, which he waves over it. Tingnan niyo po. Isaiah chapter 19 verse 16. Tingnan niyo po. Kapag winave ni God ang hands. Ano po? Sa araw na ito. Sa muling pagdating ng Panginoong Yesus. Tingnan po natin dito. No? Pag ni-wave, kaya matakot po tayo sa pag-wave ng hand ni God. Diba, we are now on God's hand, kapatid. Kapag sinake ni God dyan, huwag kung hayaan na malaglag ka. Manatili tayo dito, kasi sinasabi. Kaya sabi niya rito, Habakkuk, Babylon shall become the spoil for the people of God. In Habakkuk chapter 2 verse 8, sabi niya, because you have plundered many nations, marami kang sinira, winasak na maraming nasyon. All the remnant of the people shall plunder you. Yan niyo po. Diba? Because of men's blood and the violence of the land and the city and all who dwell in it. Lahat doon. Sabi ng Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, manatili lang po tayo sa Panginoon Diyos. Tandaan po ninyo. Diba? Maging matatag lang tayo. Ano po? Manatili tayong tapat sa piling ng Diyos. Ano man ang suliranin mo, ano man ang problema mo. Ano po, basta manatili ka sa Panginoon Diyos, huwag mo ipagpaliban ang araw ng linggo. Pagsamba ka. Huwag mo ipagpaliban ang pagtulong sa kapatid at sa ibang tao. Tandaan niyo po yun. Di ba? Tingnan niyo po. Di ba? Sa mga tunay na nangangailangan ng kapatid, tulungan po natin sila. Kayo naman po nangangailangan po mga kapatid. No po, lumapit kayo. Huwag kayong mahiya. Magsabi kayo sa mga kapatiran. Sapagkat sinabi sa atin ng Panginoon, di ba? Share your burden with one another. And this is the people of God. Nagtutulungan tayo. Wala tayong
Nagsasabihan tayo ng ating mga suliranin. Di ba? Brad, pray for me. Brad, ganito, ganyan. Oo, katulad ng pag natin na may problema, pinagpipray natin lahat yan. No po? See, sa buhay natin mga kapatid. No, nandito po. Kaya sabi niya, Jehovah will fight for His people. He will fight for you, brothers and sisters. Huwag ka lang mawalan ng pag-asa. Kasi kung minsan nawawalan tayo ng pag-asa eh. Kung minsan yung worry natin mas umiibabaw pesa sa pananampalataya mo sa Diyos eh. Dapat po yung pananampalataya sa Diyos mas malaki sa ating worry. Because in this world, talaga po nandiyan po ang pag-alala eh. Lalo na po may problema tayo, wala tayong makain, wala tayong pera, nag-alala. Pero palakihin mo ang pananampalataya mo. Diba? Nakikita ng Panginoon yan. Hindi natutulog ang Diyos. Sabi nga niya kanina, you are the apple of God's eye. We are the apple of God's eye. Tandaan nyo, we are precious as long God is precious to you. Is God precious to your life? Dapat po, yun po, mas mahalaga ang Diyos sa lahat ng bagay. No, it was hard for many nations to understand that God was fighting for His people. Katulad natin ngayon, parang hindi nila maintindihan na ang Diyos lumalaban para sa kanila. Ano po? Feeling ng iba ngayon parang walang Diyos sa buhay nila. Tandaan nyo po, problema sa buhay ikaakibat na natin. Pero ano nga ba ang problema? Tumingala ka, blue ang langit. Mas maganda ang langit, blue. Ang ibig sabihin ng blue, kapayapaan po yan. Ang blue, ang ibig sabihin po, tagumpay. Ang ibig sabihin po niyan. Di ba? Hindi po nagkulay pink ang langit. Blue ang langit talaga po. Tandaan niyo po yan. Blue ang nakalagay dito. Panahon ng blue sky nga. Blue skies and rainbows. Di ba? Wala naman sinabi pink sky. Wala po. Blue. Kaya po tandaan natin yan mga kapatid. Di po? Kaya sabi niya, sing and rejoice. Ayan. Sing and rejoice. Sabi niya, umawit ka, magalap ka, o daughter of Zion. Bantinin niyo kanina, daughter of Babylon, yung masama. Ngayon, daughter of Zion, the Israelite. Ngayon, sinong daughter of Zion? Tayo na po. Di ba? We are the spiritual Israelite po ngayon. For behold, I am coming and I will dwell in your midst. Nananahan ako sa inyong gitna. Sabi ng Panginoon, when 2 or 3 are gathered together, I am in the midst of them. Ano pong ibig sabihin ng 2 or 3 gathered together? Ito po 2 o 3 ay nagtipon para sa pagsunod sa kanyang kautusan, pagpapalaganap ng kanyang kautusan, pagpamanatili ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Kung 2 or 3 andun ako sa gitna, gano'n pa kaya pag marami? Di ba? Kaya napakaganda po, how beautiful are those, sabi niya, who dwell. Di ba? Napakaganda po talaga noon. Sabi niya, sing and rejoice for it is time for celebration. Umawit ka, maggalak ka. Ano man ang suliranin mo ngayong araw nito, kapatid. Baka tulad po ng pangyayari po kay Sister Mercy Ortiz, Sister Teresa Barameda, namatay po si Cloud, ang batang-batang ito po. Di ba? Mag-grade 6 pa lang si Cloud. Tandaan niyo po. Pero tingnan niyo po, di ba? They need to learn how to sing and rejoice. Matanggap. Kaya sabi, payo natin sa kanila, huwag kayong mawala ng pag-asa. You are God's apple. Sabi niya, you are the apple of God's eye. Kayo yan. Tandaan niyo po. Although nangyayari ang di nating kagustuhan, may mga tanong tayo, bakit? Nalulungkot tayo, nasasaktan tayo, umiiyak tayo. Pero ang panawagan ng Diyos, maggalak ka pa din. Tandaan niyo po. Dahil ang ibig sabihin ng tinasabi ng Panginoon, umawit ka, magalak ka, andito ako. Anak, andito ako. May nangyari bang ganyan sa buhay mo? Nandito ako. Sabi ng Panginoon Diyos. Nandiyan siya. Ano po? Sa buhay natin. See? Kaya po, why should there be singing and rejoicing? Ito nga yung tanong, sinasagot ko na po kanina. Because God will fight for you. Is indeed magandang balita ito to sing about. Diba? Hindi literal na umawit ka. Hindi, ang tinasabi ng Panginoon, nandito ako. I will fight for you. I will strengthen you, palalakasin kita. Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay lugmok sa kalungkutan, nandito ako, palalakasin kita. Hindi po. See? Also because the Lord is coming to Zion,
The Lord is going to dwell in our midst. Who can this be? Sino ito? John chapter 1 verse 14, ang sabi niya, and the Word became flesh and dwelt among us. Ang ating Panginoon Diyos. Tingnan niyo po, nandyan ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Nandyan ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Ang Panginoong Jesus, sabi niya doon. In 1 Timothy chapter 3 verse 16, sabi niya, and without controversy, the great, sabi niya, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. Nagkatawan tao, pinakitunayan dito. Justified in the spirit, pinakita ng mga anghel, pinalaganap ng mga hintil, pinaniwalaan ng mundo, at tinanggap ito, received up in glory. Ito ang ating Panginoong Yesus. Jesus overcome the world. Why? For you, for us, because He want us to be with the Father in heaven someday. Kaya Jesus is fighting for you. Pag oras na nadapa ka, kasama siyang lumalakad, itatayo ka ni Kristo. Kapag oras na may mananakit sa iyo, haharang ang Panginoong Yesus. Hindi ka masasaktan. Tandaan niyo yan. If we continue to walk with Him, and walking with Him is obeying Him, and patuloy na pinapanatili ang salita sa buhay natin. Kaya sabi niya 2 Corinthians 6:16, and what agreement at the temple of God with idols? Tingnan niyo po, we are the temple of God eh. Ano bang pakikisa natin? Ano bang pakikibagay natin sa mga idols? Ano ba yung mga idols natin? Ang kamunduhan. Hindi lamang yung mga bato-bato na sinasamba. Hindi lamang yun. Idols, pera, kapatao, marami. Ano po, mga cellphone ninyo, ginagawa nyo ng idol. Hindi na nga kayo nakakapag-pray bago kumain eh. Kasi puro cellphone kayo eh. Habang kumakain, ating cellphone. Yan nyo po. See? So yung mga ganong bagay. Hindi mo nga nasishare ang gospel eh. Hindi mo nga nasishare ang Bible study eh. Puro ka cellphone. Yan na nakakalungkot dyan. For you are the temple of the living God. And God said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Po, this Bible verse in 2 Corinthians chapter 6 verse 16. The Lord, sabi niya, is asking us, ano ang pag-ipag-isa mo sa mga idol na ito, sa kamunduhan? Anong agreement na ito? Sabi niya, ikaw ang templo ng buhay na Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon Diyos, ako ay mananahan sa iyo. Sabi niya, at lalakad ako sa inyo. Ako ang inyong magiging Diyos. And they shall be my people. Mga kapatid, tayo ang people ng Diyos. We are the apple of God's eye. We are so precious in the eyes of God. God loves us so much. But we need to love Him back by obeying, by maintaining the Word of God in our lives. Kaya po, dito po, obserbahan natin, sa verse 11 na tayo, many nations shall be joined to the Lord in that day, and they shall become my people, and I will dwell in your midst. Then you will know that the Lord of hosts has sent me to you. Na binabanggit doon. Many nations, diba, sa day of Pentecost, iba't ibang nasyon nandoon, di ba? Iba't iba nag-gather together. In the book of Zechariah, some prophets are specifically for that time, and others are future, culminating with Christ and His church. Tignan niyo po. Tignan niyo po pag-aaral natin. Kalumang tipan, kung titignan natin, uunawayan natin mabuti, ang tinutukoy ni Zechariah ay the future joy. And the church is the future joy. Nandito ang tunay na kaligayahan sa iglesia. Why? The church is the body of Christ. That is happiness. That is peace. That is blessing. Ano po? Yung church na pinatanggan na yan. Kaya sabi niya dito, that day, the day of return. Yung pong araw na yon, maraming bumalik sa Panginoon Diyos. Nagsimula ng kanyang mga nasyon at iba't ibang nasyon, iba't ibang lugar doon ay nanampalataya at sumunod. Panahon na yun, at nagpabautismo sila. Ilan libo doon? 3,000 na bautismuhan. At sila ay naking bahagi ng katawan ng ating Panginoong Yesus. In Galatians chapter 4, sabi niya dito, for it is written, rejoice, O barren, who do not bear,
break forth and shout, you who are not in labor, for the desolate has many more children than she who has a husband. Sabi niya sa Galatians chapter 4, verse 27. Basahin ko nga po sa 26 dito po. Okay? Tignan natin. So dito po, sabi niya sa 26, Galatians chapter 4. Basahin ko nga po. Yan. Sabi niya, but Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all. Sabi doon. Ayan. Okay? So Hebrews chapter 12 verse 22, sabi niya, but you have to come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. Tingnan niyo po. Dinabi na, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels. Tingnan niyo po. Di ba? Tayo yun. Langit ang tinutukoy na po. The New Jerusalem na binabanggit doon. Ganda na po, mga kapatid. Verse 12, and the Lord will take possession of Judah as his inheritance in the Holy Land, and will again choose Jerusalem. Be silent, all flesh before the Lord, for he is aroused from his holy habitation. Yan, Holy Land. This is the only time in the Bible that Palestine is called the Holy Land. Kasi po, Palestine part po ng Israel pa rin yan. Dalawa doon. Po, this represent wherever Jehovah dwells. Kung saan yun. Then, be silent, all flesh before the Lord. Anong ibig sabihin ng be silent? Tumahimik ka. Pakinggan mo ang Diyos. Sa Diyos ka lang makinig. Tandaan niyo po, yun po ang ibig sabihin. Huwag ka lang mag-ingay sa buhay mo, sa sarili mo. No po, tumahimik ka, pakinggan mo ang Panginoon Diyos. Here is called the similar sa Habakkuk chapter 2 verse 20. May kanta nga ito eh. But the Lord is in His holy temple. So let all the earth keep silence before Him. So dapat ang buong mundo ay tumahimik. Sumunod sa Panginoon Diyos. Tumawag sa Panginoon Diyos. Manalangin sa Panginoon Diyos. Kaya yan po ang sinasabi sa atin. No po, napaganda po ang sinasabi. The future promise to the church of Jesus. No po, dapat po, the church must always be silent. No po, no? Ano natutunan natin lesson ngayon sa gabi ito, mga kapatid? Si Karaya is the nation at east, and such has displeased Jehovah. No? And He will thereby now shake them up. Haggai chapter 2 verse 7. And with the preaching of the gospel of the kingdom. Acts chapter 2 verse 1 to 47. Some would accept the message, and some will not. Acts chapter 2 verse 18. One thing they will certainly be, however, is shaken by the presence of the gospel. Ano po? Isa lang po. Ano yun? There will obviously be a physical shaking. God takes down the rebellious nation. And spiritual shaking through the preaching of the gospel. Sinishake na ni God ang mundo. Pamamagitan ng gospel. Ngayon kapatid, halika kayo. Sumama tayo sa pag-alog. Ano po, shake natin, o ibig sabihin, ipalaganap mo ang ebanghelyo. Ayan, tandaan mo po, gigibain ng Diyos ang mga rebelde. If you are a rebel Christian, you will not become the apple of God's eye. Kung ikaw naman ay apple of God's eye na, huwag ka nang umalis pa. Huwag ka nang umalis sa kamay ng Diyos. Kumapit ka na. Manatili ka sa piling ng Panginoon Diyos. Andyan po, maobserbahan natin. God's protection will be always with us. We are the apple of His eyes. We are His church. We are His people. And we are His bride. Kung nasa loob ka na ng iglesia, kapatid, huwag ka nang umalis pa. Manatili ka sa loob. Ang ibig sabihin, manatili kang sumusunod, manatili kang namumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Let us continue to walk with Jesus. Let us continue to abide in the doctrine of Jesus. Let us continue to have God. Let us continue to think God. Let us continue na ang Diyos ang maghari sa buhay mo. Patuloy mo yan. Tandaan mo, sayang kung mawawala ka. You are precious in the eyes of God. Ngayon kapatid, i-share din natin ang gospel para mga mahal natin sa buhay, asawa mo hindi pa Kristiyano, kaibigan mo hindi Kristiyano, kapatid mo hindi Kristiyano, i-share mo. Tandaan nyo, God is calling their attention. At tayo ngayon, ang instrumento ng Diyos sa pagtawag. We are now the instrument of God
tayo kung mga anak ng Diyos. Tandaan nyo, sabi ng Panginoon Diyos, I will become your father and you will become my sons and daughters. Sabi kanina ng Panginoon Diyos. Kaya po sa gabing ito sa ating pag-aaral, tandaan nyo po, we are the apple of God's eye. I hope and I pray, marami tayo na-realize, natutunan sa mga aral na ito. Tunay Panginoon Diyos ang nagmamahal sa atin, tunay ang Panginoon Diyos ang nagbigay sa atin ng karunungan. Kaya po mga kapatid, sa gabing ito, tandaan mo, ikaw ay mahalaga sa Panginoon Diyos.